Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwaga, Pambalikaan ng Chamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat, ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-anim sa buwan ng Mayo taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Halalan 2025, matagumpay na naisagawa sa lalawigan. Mga nanalong kandidato na iproklama na at mga katutubo aktibong nakilahok rin sa halalan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Chamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye natin mga balita, tulad sa iba't ibang panig ng bansa, eksakto alas 5 ng umaga halos sabay-sabay na nagbukas ang lahat ng presinto sa lalawigan para sa early voting hours na nakalaan para sa mga senior citizens, mga buntis at persons with disability o PWDs. Ang lalawigan ay mayroong 569,601 registered voters. Sa mga unang oras ng pagbubukas sa mga presinto, wala namang naiulat na aberya o lubang kaguluhan. Ayon sa COMELEC, ang mga naitala ay pawang mga minor complaints na agad rin nilang inaksyonan. Balikan natin ang mga naging kaganapan sa nakaraang halalan kung saan ang mga kapatid nating katutubo ay masigarin at puno ng pag-asa na nagtungo sa kanilang presinto upang bumoto. Sa nakaraang pagbubukas ng halalan para sa mga kapatid nating katutubo sa Casilyon Elementary School sa Barangay San Ignacio, Bayan ng Baco, inasahan na ang mahigit sa 700 mga botante na karamihan ay mga katutubong mangyan. 2 clustered precincts mayroon dito kung saan ang isang presinto na ay makikita na mayroon nakapaskil na exclusive separate polling place for indigenous people. Isang espesyal na presinto na itinalaga para sa mga katutubong mangyan. Makikita sa holding area nito ang voters list na mayroon pang mga larawan ng mga botante na malaking tulong para sa mga katutubo na mahanap nila ang kanilang pangalan at lugar sa pagboto dahil marami pa rin sa kanila ang hindi marunong bumasa. Kabilang sa mga pumila sa naturang presinto, si Tatay Marcelino Pedro. Ayon sa kanyang kasama na naka-assiste sa kanya, si Tatay Marcelino ay 79 na taong gulang na. Pasado alas 6 ng umaga sila nakarating sa kanilang presinto dahil hinintay muna nila na magliwanag bago bumaba sa kabundukan upang bumoto. Sa panayam ng Newsline kay Tatay Marcelino, kahit nahihirapan na siyang maglakad, ay pinilit pa rin niyang bumaba upang bumoto dahil naniniwala siya na ito ay kanyang karapatan bilang isang tao. Kailangan hindi pwedeng hindi bumoto. Bakit po? Ha? Hindi maganda pag hindi bumoto. Ako patay. Dahil nasa ilalim ng pamahalaan ng bayan, kami namumuhay. Saan kami? Hindi na bumuto kami, mangyan lang. Pag hindi kami na ng mayor, mga pamahalaan, para kami hindi tao. Ay lagi dito kami naboto. Maayos naman na naging daloy ng botohan sa Casilyon Elementary School. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 pasado ay wala namang mahabang pila kumpara sa nakaraang halalan. Ayon kay DepEd Supervising Official Enriqueta Cueto na nakatalaga sa Voters Assistance Desk dito, maayos at mapayapa naman ang mga unang oras ng botohan sa nabanggit na paaralan. Dahil sa marami sa mga katutubo ang hirap bumasa at sumulat, pinapayagan nila na asistehan ng mga ito ng kanilang kapwa katutubo. Ang pangalan ng kasama ay kanila ring itinatala at hindi nila pinapayagan na ang isang tao lamang ang tumayong assistant o tumulong para sa mga botanteng katutubo. Lagi naming dasal na lahat ng botante ay makaboto para mailagay nila yung gusto nila doon sa balota. At ang DepEd po ay alalay kung sino at kung ano yung mga dadating ng botante ay lahat ay ina-accommodate namin. Lalo pa po sa IPs,
ito po ay pure IT. At lagi ko nga sinabi, dasal ko na namin kanina, maging maayos kasi nga ay instead of 10 na nasa linya, ay magiging 20 yun kasi may kasama silang nag-a-assist. Samantala, silipin rin natin ang mga naging kaganapan sa pagbubukas ng halalan sa mga bayan ng San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas at Mansalay. Magpatulak ang balot, kung yung pulver. Pwede na lumabas. Kahit kung nandito lang yung folder, sa tapat na to. Kahit mahaba yung buwan, Kahit mahaba yung taw-taw niya. Para at least. tapos nakapunta ng kaunti. Ano kaya open? Ano kaya open? Yung pen kaya open. Yeah. Sige po, yung resibo po ninyo. Yung pong resibo ninyo. Ihulog mo doon. Tapos pakipindot po dito. Saan ang hulog? Dine? Yan Apo. Katupi po, katupi. Kanan. Tapos na po. Dahil kayo po, may mag-assist po sa inyo. Hindi po. Play po natin. Sulat ko yung pangalan mo. Ano pangalan mo? Walang nakapila. Ano pangalan mo? May mag-assist sa iyo? Ano po? Mabuto na po kayo. Pasok po kayo sa mundi. 51K, 129. Oops, mamaya, madam. Hindi na po kayong pumila. Hindi, siguro siya. Ay, di sa kabila. Kaya din po yun sa kabila. Kayo Sa kabila po. 51 di. May 51 di ba tayo? Meron. Try mo sa 51A. 51B. B? Oo. Samson Romeo po. Samson Romeo po. Pa, Wala po, wala. may pa, double check mo muna doon kung anong precinct. Precinct number. Para hindi matagalan. Ngayon, halika na. Ano na lang? 51A, sir. O, ito. Kaya bodyguard ko niya, no? Si Vice. Running mayor si Vice. Kaya pala gusto.
Dati po buong oriental. Tapos isang 12 to 4, 6 to 10. Walang ito pang kayo. Wala na. Aha, thank you po. Papavitamins ako. Mamaya magtatago ako. Kanat eh. Hinahanap natin ang Ate Daisy yung kanya, hindi ko lang Sosyal yun na yan. Bumoto. Balino. Bakit yung
Pwede na po. Pwede niyo. Okay na po. Salam. Ano, bigyan mo yung. O, bitaw po. Yan. Kanan po. Check po ako, tapos pag-check po talaga. Okay po. Tayo. Morning po. Ito'y hirap yung natin. Ako daw ito na. Wala akong pila ko dyan eh. At saka po dalawang senior. Adjust po kayo ng pila. Aantayin niyo po.
Hindi, pasok doon sa loob. Ayan, butas. Okay. Ing. Oh, ang dami. Ang dami. Magpapamahalit yun pa. Hindi. Hello, dyan ay ako. Morning po, ma'am. Tayo po ay nasa Paklasan Elementary School. So, ito po si ma'am. Good morning. Madam, maaari po kayo magpakilala? Ako po si Inang Emma Cortez Iyon, Deso ng Paklasan Elementary School. So, madam, anong oras po kayo nag-open? Siyempre po, sa guidelines, alas 5 ng umaga. So, bago po 4 o'clock nandito na po lahat, halos. Then, 4:30, nagkaroon po kami ng orientation, prayer. Then, ayun, sa eksaktong alas 5 po kanina ay nag-buzzer ako para i-signal para magsimula na po ang alas 5 botohan para sa senior citizen PWPs. So, paano naman po ang sitwasyon ng ating peace and order? Kung peace and order po ay maswerte tayo dahil nandiyan ang kapulisan, nandiyan ang Bureau of Fire, ang barangay po natin, nandiyan din po, kaakibat natin para sa peace and order. So, ilan po lahat, madam, ang ating total voters dito sa... So, bali sa lista ko po ay mayroong 3,323 voters ang Paklasan. Okay. Sige po, yun lamang po, madam, at maraming salamat po. God bless. Thank you. Wawaldo pa niya?
Footage lang naman po sa labas ng gate. Sama kayo din ni Madam. Nakituhan kami, sabi ko kay Helga, half kami nagalakad. Susunod kayong At tabayanan po ibang balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kinabukasan matapos ang botohan, mabilis ring naiproklama ang mga nagwagi sa halalan. Sa lungsod ng Calapan, ganap na alas 11 ng umaga ng Mayo at 13 ng iproklama si City Mayor-elect Atty. Doy Liachon at re-elected Vice Mayor Bim Ignacio. Kasama ang mga nagwaging councilor sa sina Tanyag Panaligan, Atty. Bel Agua Rios, De Jesus Mayling, Infantado Rap, Umali Joseph, Fortu Jenny, Cabaylo June, Goko Atty. Rica Plata, Concepcion RC at Magsusi Atty. Gel. May we call on our number 10 winning candidates, Magsusi Atty. Gel GSM, who garnered 29,174 votes. He garnered 29,402 votes. Concepcion RC MPS. She gathered 29,509 votes. May we call on Goko Atty. We hereby proclaim the above named City of Calapan, Lone District in the province of Oriental Mindoro. For number 7, we garnered 33,356 votes. May we call on Cabaylo June, MBS. We hereby proclaim the above winning candidate of Oriental Mindoro, City of Calapan, Lone District in the province of Oriental Mindoro. She garnered 33,889 votes. Our 6th councilor, Fortu Jenny MBS. We hereby proclaim the above and winning candidate of elected members of the National Oriental Mindoro, City of Calapan in the province of Oriental Mindoro. For our number 5 councilor, he garnered 34,017 votes. May we call on Umali Joseph GSM. The above named winning candidates as the duly elected member ng Maniapang Lungsod of Oriental Mindoro, City of Calapan, Lone District in the province of Oriental Mindoro. $35,644 votes. May we call on Infantado Ram MPS. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above winning candidates as the duly elected members of Maniapang Lungsod of Oriental Mindoro, City of Calapan, Lone District in the province of Oriental Mindoro. Our number 3rd elected councilor, she garnered 35,689 votes. May we call on De Jesus Mayling GSM. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected members of the Maniapang Lungsod of Oriental Mindoro, City of Calapan, Lone District in the province of Oriental Mindoro. Our number 2 councilor-elect garnered 38,421 votes. May we call on Agua Rios MBS. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member, Sangguniang
Sangguniang Paglungsod of Oriental Mindoro, City of Calapan-Long District, in the province of Oriental Mindoro. And for our first councilor, she garnered 41,955 votes. May we call on Tanyag Panaligan, Attorney. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above winning candidate as the duly elected members ng Sangguniang Paglungsod of Oriental Mindoro, City of Calapan-Long District, in the province of Oriental Mindoro. Ordered by each candidate for the office of Vice Mayor, that after such canvass, it appears that Ignacio Bin MPS and on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above winning candidate of Oriental Mindoro, City of Calapan, province of Oriental Mindoro. Garnered by each candidate for the office of mayor, that after such canvass, it appears that Leachon on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above winning candidate as the duly elected mayor for your Samantala, pasasalamat naman ang ipinabot ni City Comelec Election Officer Atty. Suminigi kay Mirindato sa lahat ng mga kandidato, botante at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang naging katuwang para sa matagumpay at mapayapang halala na naganap sa lungsod ng Calapan. Ang halalan ay isang araw lamang. Ang kampanyahan ay 3 buwan. Ngunit ang pagkakaibigan sana at pagmamahalan para sa lungsod ng Calapan ay dapat manatili magpakailanman. It is a safe, credible, and honest election 18. Ang naging susi ang bawat isang kandidato na nakinig sa aking mga paalala, sa aking pananakot tungkol sa mga resolusyon ng komisyon. Sa kanilang mga supporter na hindi nagpadala, sa kanilang mga damdaming sumusuporta sa kanilang mga kandidato. Sa ating mga stakeholders na tumulong talaga at hindi napagod para tulungan kami na plantsahin ang eleksyon na ito. Sa mga miyembro ng delikadong DOC na na naging dahilan para maging maanuan ang proseso nito. To the elected city officials for this election, especially to Mayor-elect Doy Leachon and our Vice Mayor Viv Ignacio, sincerong congratulations mula sa akin, mula sa Comelec Calapan City at mula sa Board of Canvassers. Sa buong Calapan, ako ay patuloy na nakikiusap na tayo po ay magtiwala at sumuporta sa liderato ng ating inilublog na mag-aalaga at magpapahalaga sa bawat isang Calapeño. Tapos na po ang eleksyon. Panatilihin sana natin ang pagkakaisa para sa kapakanan ng bawat isa. Maraming salamat. Mahal po kayo ng Comelec Calapan City. Hapon ng May 13, ganap na alas 2 nang isagawa naman ang proklamasyon para sa provincial level. Wagi rin sa kanyang ikatlo at huling termino si re-elected Governor Bons Dolor habang nagbabalik bilang Vice Governor si Atty. Jojo C.A. Perez. Makakasama niyan sa sangguniang panlalawigan ng mga nagwaging board members sa unang distrito na sina Bong Brucal, R.L. Leachon, Aleli Casubuan, Faye Ilano at Ryan Arago. Sa segundang distrito, pasok sa 5 uupong board members sina Paul Umali, Atty. Roland Gruga, Atty. John D. Mapilis, Anthony Yap at si Atty. Manny Buenaventura.
Wagi rin bilang kinatawa ng Segunda Distrito si re-elected Congressman P.A. Alfonso Umali Jr. na nasa kanyang ikatlong termino na at mananatiling kinataruan ng unang distrito si Congressman Arnan C. Panaligan. Lokal Bong MBS. Number of votes garnered 133,267. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim above named winning candidates as the duly elected member of the Sangguniang Pangasinan. Yachon Ariel MBS. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidates as the duly elected Sangguniang Pangasinan Oriental Mindoro First District. Kasubuan Adeli GSM. Number of votes garnered 97,386. On the basis of the foregoing, hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member sa Sangguniang Pangasinan Oriental Mindoro First District in the province of Oriental Mindoro. Ilan mo kay GSM? I'm sorry. Number of votes garnered, 94,860. And on the basis of the foregoing, hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected Sangguniang Pangasinan member for Oriental Mindoro First District in the province of Oriental Mindoro. Alam mo ba yan, GSM? Number of votes garnered, 91,095. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member sa Sangguniang Pangasinan Oriental Mindoro First District in the province of Oriental Mindoro. Mali Pao, PFP. Votes garnered 111,180. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly member of Sangguniang Pangasinan Oriental Mindoro Second District. Rugal Anthony Ronald GSM. Number of votes cast garnered 101,260. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member sa Sangguniang Pangasinan of Oriental Mindoro Second District. Mabilis Attorney Jong Isen. Number of votes garnered 94,491. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member sa Sangguniang Pangasinan of Oriental Mindoro Second District of Oriental Mindoro. Yap
Anthony Mas. Number of votes garnered, 84,804. And on the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member, Sangguniang Panlalawigan, Oriental Mindoro, Second District, the province of Oriental Mindoro. Pinabintura Attorney Manny, PFP. Number of votes cast, 60,478. Hereby proclaim the public winning candidate as the duly elected member sa Sangguniang Panlalawigan, Oriental Mindoro, Second District, the province of Oriental Mindoro. Member House of Representatives. And after such canvass, it appears that Mali, PA, LP garnered 114,151 votes for the office Member House of Representatives, and the same being the highest number of the votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member, House of Representatives of Oriental Mindoro, Second District, Province of Oriental Mindoro. That after such canvass, it appears that Panaligan Arnan Akas garnered 192,998 votes for the office of Member House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member, House of Representatives of Oriental Mindoro, First District, Province of Oriental Mindoro. It appears that Lord Boss GSM garnered 135 votes for the office of the Provincial Governor. After such canvass, it appears that Perez City Jojo MBS garnered 192,571 votes. Basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected Provincial Vice Governor, Province of Oriental Mindoro. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa online
oras na gusto ko. Anytime. Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Matapos ang halalan, kanya-kanyang pasasalamat ang lahat ng mga nagwaging kandidato sa lalawigan. Pasasalamat sa lahat ng mga nagbigay tiwala, suporta at sa mga naging maayos at mapayapang halalan 2025. Pakinggan natin ang kanilang mga mensahe. Well, unang-una, tayo ay nagkapasalamat sa mga kababayan natin sa First District ng Oriental Mindoro sa kanilang suporta at pagbibigay sa atin ng panibagong mandato upang makipaglingkod muli bilang kanilang kinatawan sa Kongreso. Kaya maraming salamat sa aking mga kababayan. At congratulations din siyempre sa mga nanalo, yung mga kapartido po natin na nanalo sa Calapan City, ang ating bagong Mayor Doyle Yachon, Vice Mayor Bill Ignacio, at ang MDS lineup na nakuha ang halos lahat ng pwesto sa Sangguniang Panlungsod. 7 out of 10 slots sa Sangguniang Panlungsod. Kaya ito ay landslide victory ng aming grupo lakas MPS sa Calapan City. Kaya salamat sa iyong suporta sa ibang bayan. Lumalabas po na 13 mga mayor na ating kalyado doon sa lakas MPS Federal LP Coalition ay lumalabas po 13 na mga municipal mayors out of 15 ang ating kalyado. Isang malaking kasiyahan din na ang nanalong Vice Governor ng ating lalawigan ay walang iba kundi ang ating kapartido na si Vice Governor Jojo Perez, ating comebacking Vice Governor. Kaya masabi na talagang nagbigay ang ating mga kabayan sa buong lalawigan ng mandate ng support sa lakas MBS LP Federal Party Coalition. At ang sa Sangguniang Panlalawigan naman ay marami rin ang bilang ng ating mga board members na lumabas. Kaya salamat sa inyong suporta. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Calapan. Siyempre po tayo po ay masaya-masaya na pagkatapos ng 6 na taon ay naririto na tayo muli at handa na ng mag-alay ng aking sarili upang paglingkuran ang lungsod ng Calapan. Hindi po akalain na babalik ako sa spot na aking iniwan, ang number 1. So, laking pasasalamat po sa napakalaking tiwala na binigay sa akin ng ating mga Calapeño. Umaasa po kayo na kung ano po yung nagawa ko dati ay mas higitan ko pa ngayon at aking po papatunayan na deserve ko po ang pagtitiwala at suporta na binigay ninyo sa akin. So muli po maraming salamat po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Calapan. Maraming salamat po sa lungsod ng Calapan, sa ating mga kababayan. For those countless people na simula day 1 when we started this journey about 14 months ago. It was March 5 if I remember it right, no? Maraming sumama, nakisa,
nagmahal at nagpakita ng panata para sa isang bahay sa bahay sigurado. It's nice to be back at the city of Calapan as your city mayor again. It will be my pangatlong termino, my third term as city mayor, and expect po, no, apart from thanking you, well, probably it was a dream of during the first time, pero itong pagbabalik ko dito, we will make it, we did well, we will do better this time, and we can promise completion ng programang maayos sa bahay sigurado. Pangalawa, paglipas ng ilang panahon, pwede ipagmalaki, sa liderato po ng inyong lingkod, may pagmamalaki ang isang lusa. Maraming salamat po. Muli, ang inyong City Mayor-elect na Ilian. Expectation po, first 100 days. Ay, tingnan nyo na lang para surprise. Pero definitely, we'll see big development. So, I just have to look first dito sa mga, well, number one, of course, ang bayan muna. It's a major rehabilitation, like public market, like the city hall also, organization, and probably setting up the foundation for the implementation of the big ticket programs and projects of the city. But definitely, I can assure you na meron tayong 100 days na maganda para sa Luzon na Calapan. God bless you. Maraming salamat. Well, una ho, nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga sumuporta at tumulong sa inyo pong lingkod kay Vice Governor C.A. Jojo Perez. At ngayon ho, tapos ng eleksyon. Sa starting July 1, tayo po magtrabaho na. Kalimutan na ang politika, kalimutan na ang eleksyon. At sa unang mga araw po ay re-revisit po natin o pag-aaralan muli lahat ng mga ordinansa na naisagawa ng mga nakaraang termino. Titingnan po natin kung ito'y napapanahon pa o dapat palitan o amyendahan or dapat palitan na. Kaya sigurado po kayo, si Vice Governor C.A. Jojo Perez magtatrabaho at paglalaban kayo. Maraming salamat. Tingin ko, gawin mo lang yung tama. Wala kang lagi ko natatandaan yung sinasabi ng tatay ko. It's good to be important, but it is more important to be good. So, huwag kang mananapak ng kasi the people you will meet on your way, but the same people you will meet on your way. Huwag mo tatapakan yan. Gawin mo yung matutulong mo sa kanila, and gumaganti mo yung ganito sa iyo, maganda rin magaganti. Siguro, pasalamat lang sa lahat na nagtiwala sa atin. At sana magawa pa natin yung mga pangarap natin. Marami tayong gusto pang gawin. Hopefully, matapos natin lahat yun para sa ganon, naituloy-tuloy natin talaga yung programa natin at patuloy ang asenso. Meron akong pangarap na hindi ko tinatantanan ito yung tulay ng Batangas-Mindoro. Aanin ko yan, tutuloy ko yan at alam ko magagawa yan. Siguro not in my lifetime pero darating yan kasi noong panahon ni Pinoy, nakapasa na sa data board yan. Noong panahon ni Duterte, 10th priority na. Panahon ni BBM, 5th priority na. Tapos na ginagawa na isa. So, 4 na lang yan. So, 4 na lang yung priority na yan. So, I'm sure, gagawin yan. May tataya dyan. At pag nagawa yan, imagine, magiging kasama na tayo sa kasama na tayo sa mainland Luzon. Ang laking plus doon para sa Oriental. Samantala, kinabukasan rin matapos ang halalan gabi ng ika-13 ng Mayo. Naglabas ng kanyang pahayag si City Mayor Malu Murillo na nagpaabot ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya at sa kanyang team Tama. Bagamat nabigong makabalik sa paglilingkod bilang punong lungsod, sinabi niya na hindi siya magtatanim ng anumang hinanakit at tinikayat niya ang mamamayang Calapeño na suportahan ang iminuklok na nakararami. Ayon pa rin kay Mayor Malu Murillo, panahon ito ng kanyang pagbabalik sa kanyang tahimik at pribadong pamumuhay. Ilaan ang kanyang oras para naman sa kanyang pamilya at hanap buhay. Binigyan din niya na matapos ang halalan ay dapat pairalin ang diplomasya, respeto at demokrasya. Sa 3 taong panunungkulan ani ay masaya siyang nakapaglingkod sa mamamayang Calapeño. Panahon na rin para ituon ko ang aking atensyon
sa aming hanap buhay na minsan ko rin piniling isang tabi para sa ikabubuti ng nakararami. Alam kong maaaring hindi pa ito ang panahon para sa ating mga atikain. Maaaring hindi pa ngayon ang takdang panahon para sa kalapan na ating pinapangarap. Ngunit hindi tayo magtatanim ng hinanakit. Suportahan po natin ang iniluklok ng mas nakararami. Pairalin natin ang diplomasya, ang respeto at ang demokrasya. Dahil sa huli, ang tunay na makikinabang ay tayong lahat. Ang bawat Kalapenyong nangangarap ng mas mabuting bukas. Ito po ang inyong tandaan na sa kasaysayan ng Kalapan, may isang Murillo na nagsilbi ng tapat, buong puso at buong lakas. Isang Murillo na hindi kailanman umurong sa lahat para sa bayan. Tayo lilisan, bitbit ang malinis nating konsensya. At yan ay hindi mabubura ni numan. Salamat sa pagyakap sa akin bilang inyong ina. Salamat sa pagtanggap sa aking puso, sa aking serbisyo, sa aking pagkatao. Salamat sa pagpapatuloy na isang simpleng babae sa inyong mga tahanan bilang isang leader, kaibigan at kakampi sa buhay. Ito ay hindi pa wakas. Ito ay isang paalala nang minsan nagkaroon na isang Mayor Malu Murillo sa Kalapan na buong tapang, buong pagmamahal at buong dangal na nagsilbi ng tapat at nagmahal at hindi kailanman nang iwan. Isang karangalang hindi ko malilimutan sa habang buhay na kayo ay aking minahal at napagsilbihan. Maraming salamat po sa lahat ng pumili at tumangkilik sa tama. Bagamat hindi man natin ito may pagpapatuloy sa ngayon, ang ating pagsasama at pagkilos para sa kabutihan ng Kalapan ay mananatiling bahagi ng ating kasaysayan at puso. Muli, isang taus-pusong pasasalamat po, mga minamahal kong Kalapeños. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Sa ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari niyo rin kami mapanood sa YouTube. Time tama po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike din namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita ng ganap ng Newsline staff and crew para sa isang linggong nakaraan at para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viroy na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sakong pagsubaybay.